Criminal law. Maraming public law, hindi lang ito. Ito ay defined sa crime threat their nature na may kakulang parusa. This code effect, January 1, 1932. Branches of public law. Positional law, taxation law, criminal law. Ito yung mga branches ng mga law. Nolum crimen nulla pena sine lege. There is no crime, there is no law punishing it. It also known RPC Act number 3815. RA 3815, Amendments of Baguio City, CA 181, Division of Investigation, Dr. Gregorio Tilantin. CA 157, Bureau of Investigation, Dr. Enrique de los Santos, Article 1, Time Act Effect, January 1, 1932, Date of Effectivity, Date of Approval, December 8, 1930. Article 2, Characteristic of Criminal Law. General, generality, territorial, territoriality, prospective, prospectivity, principle of characteristic. Generality, all person. Ang epekto ng batas ay pangkalahatan. Lahat ng tao na narito sa ating teritoryo, mga Pinoy o Filipino citizens, kahit sino, kahit banyaga, basta na sa Pinas, saklaw dito. Treaty of Stipulation. Noong 1947 sa US, Pilipinas, kasunduan kapag ang krimen ay naganap sa loob ng US military base sa US, ang jurisdiction, at kapag may naganap na krimen sa Pilipinas at member ng US military force, sa US pa din ang jurisdiction. Law on Preferential Act, RA 75, Diplomatic Representative, mga government official na galing sa mga bansa na kaalyado ng Pilipinas, kahit makagawa ng crime sa Pilipinas, di pwede ireklamo. Parliamentary immunity, kahit makagawa ng crime ang Senate at Congress during session or legal hearing. 6 years below na parusa. Public international law. President, ambassadors, head of state charges, kahit makagawa ng crime sa Pilipinas, hindi pwede ireklamo. Or affairs ministers o mga representatives. Territoriality. Ang batas ng Pilipinas ay ipapatupad lamang sa loob ng Pilipinas. Exemption ng territoriality kapag may naganap na krimen sa Philippine airship or airship kapag nasa labas o loob, basta sakop pa din ng criminal law. Number 2, exemption. Halimbawa si Pedro gumagawa ng fake money sa Italy pero pera ng Pilipinas, dito siya makukulong sa Pilipinas. Number 3, lahat ng crimes against national security. Exemption ng territoriality. Warship ng Pilipinas, ito naman ay by flag, kung saan yung flag doon ang jurisdiction. Merchant vessel, ito naman ay depende sa English rule or French rule. Ang Pilipinas ay naka-adapt sa English rule. English rule, barko ng China pumasok sa Pilipinas na commit ng crime, may jurisdiction ay ang Pilipinas. Exemption, kapag ang barko naman ay mild lang, ang krimen at ang jurisdiction ay sa China dahil hindi naman malala. Karoon dito ng mga physical injuries, ang jurisdiction sa China, hindi sa Pilipinas. French rule, kabaligtaran naman ng English rule. French rule, halimbawa, barko ng US pumasok sa China, nag-commit ng crime ay ang may jurisdiction ay ang US. French rule, adapt kung saan galing ang barko nyo, kayo yung may jurisdiction. Exemption ito, halimbawa ang France, may nangyaring crime sa kanila, ang barkong US tourism, ang may jurisdiction ay ang France kasi malala. Prospectivity, ang batas ng Pilipinas ay pasulong. Maaari magkaroon ng retroactive effect. Ang epekto ng Pilipinas ay pasulong. Less prospicit, non-respicit. Ang batas ay pasulong and not backward. Ex post facto law. Uri ng batas na kung saan pero saan niya ang ginawa ng tao na wala pang batas, hindi yun pwede. Exemption. Halimbawa, nagkaroon siya ng crime pero walang batas, doon except siya sa batas na yun. Kasi di pa sa batas. Kung siya naman ay habitual delinquent, hindi pwede apply sa kanya ang ex post facto law. Pretzel, falsification, robbery, estafa, theft, serious and less serious physical injury, 3 times habitual delinquent. Article 3, according to manner of commission, crime, act, or omission violation to public law commanding it. Infraction, ito yung paglabag sa batas na hindi ganun kabigat. Felony, act or omission ng crimes na makikita sa RPC, offense, special law, RAEOMO. Felonies, act of omission punishable by law. Delitos, also known felonies. Wala pribita, pinagdag na batas kasi masama. Dolo, intentional crime. Culpa, non-intention crime. Lack of skill, lack of foresight. Article 4, criminal liability. Kung paano magkaroon ng pananagutan sa ilalim ng law. Proximate cause, ito yung ginawa ng tao sa resulting felony. Aberratio ectos, accidental harm or person. Iba ang gusto mo baril pero dahil malabo ang mata mo, iba natamaan ng bala.
Error in persona or mistake identity. Napagkamalan ka lang na ikaw ang target. Writer intentionism, consequent exceeded the intention. Ito yung sinuntok mo ang nabagok yung ulo pero liable ka pa din. Impossible crime. Crime na posibleng magawa o crime na posibleng maganap. Legal impossibility, EO stealing property pero may nauna na nagnakaw. Physical impossibility when they to murder to a corpse. Article 5. Nolum criminal pena seniligi. There is no crime, no law punishing it. There are lex sed lex. Marahas ang batas, ngunit ito ang batas. Article 6. According stage of commission. Consummated, nagtagumpay, nagawa ang crime, kompleto na lahat. Frustrated, ito yung pinatay niya pero di napatay. Attempted, ito yung naglakad pa lang pero tinangka niya pero nagawa niya. Material crimes, ito yung tatlo: consummated, frustrated, and attempted. Formal crimes have no attempted and frustrated stage. Mismong consummated to naganap. Article 7, light felonies are punished. Ito ay tinatawaging consummated except sa personal property ang nakumit. Article 8, conspiracy to proposal to commit felony. Conspiracy is sabuatan. Proposal, may nagmungkahi o may nagsabi na commit ng particular felony. Conspiracy, proposal to commit treason. Conspiracy or proposal to commit codita, rebellion or insurrection. Conspiracy to commit sedition. Proposal to commit felony, hindi lang isa kundi more than lang ang involved dito. Ito yung nagplano at ginawa nila yun. Conspiracy as a crime, sapat na may conspiracy na ganap. Conspiracy na patalsikin ng government, patalsikin ang state. Kahit di gawin ang plano, basta plano, punishable sila. Conspiracy occurring criminal liability, kung ano yung participation mo sa crime, criminal liable ka pa din. Conspiracy, kung saan kapag wala pang plano o hindi ginawa ang plano, hindi liable. Halimbawa, may plano sila pumatay. Pero kung conspiracy to treason and others, kahit nagpaplano pa lang, liable na sila. Article 7, punishable lang ang light felonies kung ito ay consummated against person or property. Fines 200 pesos law. Philippines following slight physical injury, theft, alteration of boundary marks, malicious mischief, and going against honor. Article 9, according to their gravity, grave felonies may kaparusahan na capital punishment, fines more than 6,000, reclusion perpetua to prison mayor. Less grave, correctional in nature, fines 200 pesos or both, prison correctional to testiero. Justifying circumstances. Justifying circumstances, ito yung may mga reason yung ginawa mo na ayon sa batas, kaya walang criminality at civil liability. Self-defense, elements, unlawful aggression, inatake ka, malalagay sa peligro ang buhay mo. Reasonable necessity, dapat reasonable, sapat yung unlawful aggression na ginawa dahilan. Lack of sufficient provocation, hindi mo siya ginalit o inasar. Defense of relatives, asawa, pataas, nanay, tatay, pababa, kapo, legitimate, natural, adopted, at kuya, relatives by affinity, asawa, kapatid, nanay, tatay, nanay, asawa, kapatid ng asawa mo. Relatives by consanguinity, mo o mga kadugo, within the fourth civil degree, kamag-anak o dugo o pinsan, first cousin. Elements of unlawful aggression, reasonable necessity. 1 and 2 kapares ng elements ng justifying circumstances. Number 3, in case the provocation was given attack. Ito yung dapat nagtanggol ka pero hindi ka dapat nagprovoke sa taong yung pati na din yung kamag-anak mo. Inatake ng walang dahilan. Defense of stranger. Kahit sino basta hindi ka sa relatives by defense. Number 1, unlawful aggression. Number 2, reasonable necessity. Number 3, the person defending may not induce revenge. Dito ay wala ka dapat evil motive pag natanggap ka sa tao o paghihiganti. Avoidance of greater evil. Nakapag-cause ka ng damage sa iba, iniwasan mo ang great evil, less evil ang pinili. Halimbawa, 5 bahay na matutupok yung isang bahay. Nasunog, sinira mo yung 2 bahay kasi naapektuhan. Yung iba, pasok to dito. Requisite, iniwasan mo yung greater evil o masasamang pangyayari. Number 2, danger of fear or greater than to avoid. Yung injury kinakatakutan mo ay malala kaysa sa kinakatakutan mo. Number 3, ito yung
wala, no choice na talaga na gawin mo para sa maiwasan ang greater evil. Fulfillment of duty or lawful exercise of right or of office. Ito yung ginagawa niya lang yung trabaho niya, kaya dumepensa siya. Number 1, akusado ay nasa panahon na sa performance of duty and lawful exercise. Number 2, yung resulta kung bakit namatay ay dahil sa duty niya. O ang cause ay dahil sa performance of duty, mga pangyayari at lawful exercise. Meaning ng lawful exercise, trabaho niya invoke sa mga kaso sa paggawa ng duty mo. Obedience to order issued person some lawful purpose. Sumunod ka lang sa order na nakakataas galing sa orders ng superior. Number 1, sumunod sa nakakataas. Number 2, ang order ay may lawful purpose. Number 3, ang order ay dapat yun lang susundin nila. Mag-demolish na nga lang, mabubog pa. Lawful purpose, ito yung purpose sila by lawful, yun lang ang dapat ang order. Battered woman syndrome. Section 26 RA 9262, asawang babae na patay ang asawang lalaki. Battery, pambubugbog. Battered woman, binugbog yung babae. BWS, ito yung scientifically defined pattern, psychological and behavioral symptoms in woman. Tension building phase. Battering such as verbal, slight physical injury. Mura suntok, acute battering. Totality, destructiveness, and death. Binugbog na halos namatay na sa pasapasa. Tranquil or loving phase na pag nagkapatawaran na nga kung hindi na gagawin pero inulit-ulit pa rin. Number 2, exempting circumstances. No criminal liability but yes civil liability. May krimen pero walang criminal liability. Number 1, mga imbecile at mga insane. Mga exempted pero kung nasa katinuan sila o bumalik sa tamang katinuan, sila ay may accept o tinatawag na lucid interval. Minority, a person under 9 years of age at 15 sakto pababa, exempted. Minority, a person over 9 and under 15 unless he has acted with discernment. Over 15 years and under 18, dapat walang discernment. Number 4, accident. Element, a person perform a lawful activity. Halimbawa, 25 km, tama lang, tapos 25 km din natakbo, sumunod ka. 2, video care. Halimbawa, dito sumunod ka pa sa batas trapiko. Nag-ingat ka pa rin. 3, he caused an injury. Halimbawa, naingat ka sa 1/2, pumasok ng elements na pag-cause ka pa din ng injury. 4, without fault or intention. Halimbawa, sa tatlong elemento, wala kang intention na gawin yun. 5, irresistible force. Hindi yung ginawa siya instrumento. Paggawa ng crime kahit labag sa loob niya, elements. That compulsion by means of physical force. Number 2, ang physical force niya ay irresistible. Number 3, ang physical force niya ay inutusan lang siya na gawin ang bagay na yon. Uncontrollable fear. Yung kanina ay force, ito ay walang fear lang. Takot o tinatakot siya na gawin ang bagay na yun. Elements. Ito yung tinatakot siya na para gawin ang crime. Number 2, ito yung may pangako sa isang tao. Kapag ginawa ang crime, halimbawa, hawak ko buhay ng family mo. Pag hindi mo papatayin ko din ang family mo. Number 7, lawful insuperable cause. Any person who fails to perform an act requires by the law. Element, ang act niya ay require sa law, na-require ng law na gawin ang batas na yan. Number 2, ang person ay fail sa kanyang ginawang aksyon. Number 3, kapag failure ang perform mo ay lawful ito at insuperable cause. Mitigating circumstances. Mababa ang criminal liability. Kapag ang tao ay nakagawa ng crime at papasok sa justifying at hindi papasok sa exempting circumstances. Hindi ito papasok sa justifying at exempting circumstances, ang mitigating circumstances. Number 2, under 18 or minority. Ito yung papasok sa diversion at intervention. Senility, over 70 years old ang nagkasala sa ito ay mamimitigate. Number 3, preter-intentionism. Yung isang tao wala kang intention na gawin yung bagay na yun, pero lumala yung bagay na yun. Provocation or threat. Provocation or threat. Yung taong na-offend ay may sapat na provocation na gawin ang bagay na yun. Halimbawa, bullying, classmate. 5, vindication. Mga gagawin o bugso ng damdamin o galit na nararamdaman. Provocation means ginalit mo. Vindication means ginantihan mo. Elements, that there be a grave offense done to one committing to felony, his spouse, ascendant, descendant, estimate, adopt,
brothers and sisters are identified within the same degree. Number 2, ito yung ginantian mo lang yung nambugbog sa kapatid mo. Number 6, passion or obfuscation. Nang dilim yung paningin mo dahil sa bugso ng damdamin. Halimbawa, nakita mo sa asawa mo may kaakbay, sa galit mo pinutukan mo ang baril. Voluntary surrender, voluntary confession. Umamin siya sa otoridad bago nahatulan sa korte. Elements, nag-surrender ang tao sa authority agent. Number 2, bago pa man siya umamin, hindi pa pinaabot sa korte o bago hatulan sa korte. Number 8, physical handicap or defect, mga pipi, bingi, putol ang kamay, pilay, maparusahan. Number 9, other illnesses like epilepsy, kleptomania, mayroon siyang compulsive disorder. Number 10, analogous circumstances, may kaparehas na mention sa mga paragraph.